Magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung atin pong babalikan yung nakaraan nating pinag-aralan noong last month, itinuro ko po yung ang katangian ng Diyos at ang kaugnayan nito sa tao. At ngayon pong umaga ay pag-aaralan natin at ito po ay nasa ating handouts, ang tao bilang isang makasalanan. At meron po iba't ibang kaisipan ang tao sa kalagayan ng kanyang moralidad. So meron kanya-kanya nga pong kaisipan ng tao at ito naman ay pamilyar sa atin. Una, ang tao ay likas na mabuti, ngunit hindi perfecto. Kaya nauunawaan ng Diyos ang kanyang mga pagkakamali. Ang pangalawa, totoong nagpaparusa ang Diyos, ngunit ang taong ubod ng sama lamang ang tatanggap ng kanyang pagpaparusa. So nakita po natin yung dalawang kaisipan na pinangahawakan ng marami at yung isa walang taong perfecto, yung isa naman ang tatanggap ng kaparusahan ay yung taong ubod ng sama lamang. So maaari itong mga kaisipang ito ay kinalakihan nila at maaari din itong impluwensya ng kanilang mga kasamahan at yung kanilang mga binabasang mga articles, maaring sila ay na-impluwensyahan nito. At kaya lamang may problema sa mga ito. Ang mga kaisipang ito ay pansariling opinyon o pamantayan ng tao. Kaya ang punto, dapat sukatin ang moralidad ng tao sa isang pamantayang labas sa kanya upang ang usapin ng tama at mali ay hindi nakabase sa sarili lang opinyon. At so pinakikita po rito na hindi natin dapat tayo magtiwala kung ito man ay sa sarili nating opinyon o opinyon ng ibang tao. So ano po ba ang una nating dapat makita para po magkaroon tayo ng tamang pagtingin sa usaping moralidad. So kailangan po nating malaman ang kahulugan ng kasalanan. At marami pong sa tao ang may kanya-kanyang pangunawa tungkol sa mga kasalanan. At may mga naniniwala, mga gawaing krimen lamang. Halimbawa, pagpatay, pagnanakaw sa bangko, at rape o panggagahasa. At iba pa, at iba pa. At siguro sa panahon ngayon, isama na rin natin yung money laundering at yung tinatawag natin yung kapag ang ikaw ay empleyado ng gobyerno, hindi mo maipaliwanag yung malaking amount, ang tawag po doon ay plunder. So ito po ay kung ating titingnan mga napakabigat na kasalanan. At meron din po tayong mga gawang mga nakakasakit o nakakapag dulot ng pinsala sa iba. At ano po ba ang halimbawa, ang mga nakakasakit na o nagbibigay ng pinsala sa iba. So, meron po isang halimbawa po dito ay yung kung mayroon tayong negosyo na isang factory at dahil nga itong factory ito ay nakakapag-generate ng hanap buhay, pero ito naman ay naging imik ng mga usok na nakaka-apekto sa marami. So ang ating pong una
tinuturing na di masamang tao ang hindi gumagawa ng ganitong bagay. So yung mga nabanggit ko pong kasalanan, mga pananaw sa kasalanan, ay kung hindi po ito ginagawa ng iba, hindi nila itinuturing na ito, ang kasalanan ng mga ito, na hindi maayos sa mata ng Diyos. Kaya ang gagamitin po natin teksto sa ating pong pag-aaralan, 1 John 3:4. 1 John 3:4. Pakibasa nga po. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalapag pinangalan sa kautusan, at ang kasalanan ay napaglabag sa kautusan. Kaya ang sinasabi, ang gumagawa ng kasalanan ay paglabag sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, meron po palang kautusan ang Diyos na nilalabag ng tao, na itong ang dapat na standard na dapat pagbatayan ng moralidad ng tao. Ang batas ng Diyos. So, ang batas o kautusan ng Diyos lamang ang nag-iisang pamantayan ng moralidad. Kaya sa binasa, tanging ang kautusan ng Diyos lamang ang tanging pamantayan sa ng totoo. At makikita po natin ang kautusan ng Diyos sa Old Testament. Meron pong tatlong batas na meron sa Old Testament, at una, ito po yung moral law o tinatawag natin Ten Commandments. Then meron tinatawag na civil law. So ito yung batas na pansibil na dahil nga ang Israel noon ay sacral state o yung religion at yung government ay magkasama. So, meron pong civil law. At ang pangatlo pong batas, yung ceremonial law. So, ang mga batas pong ito, tatlong batas na aking binanggit, na mga batas na dapat sundin ng mga Israelita sa lumang tipan. Kaya nung pong dumating na si Kristo sa bagong tipan, isang batas na lamang ang natira. At yun po yung moral law o yung tinatawag nating Ten Commandments. At nais ko pong i-cite quickly, ano ba yung Ten Commandments na nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi po yung unang commandment, no other gods beside me. So, ang ibig pong sabihin, unrivaled devotion to Him, to God. So, walang ibang Diyos maliban sa akin. Then, sabi po rito sa pangalawa, do not bow down to graven images. Huwag kayong luluhod sa mga imahin na inuukit sa bato, sa bakal, o anumang mga images. So, ang tawag po ron ay spiritual worship. Then, commandment number 3, do not use the name of God in vain. So, wag natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. So, ang ibig pong sabihin nun ay reverence for God and His Word. So, magkaroon po tayo ng reverence sa Diyos at sa Kanyang mga ginawa. Then, yung pang-apat na commandment, keep the Sabbath day holy. So, at ang ibig sabihin po anong sa Old Testament po, ang Sabbath ay araw ng Sabado.
Pero po ngayong dumating si Kristo at siya ay nabuhay na magpulit, at ang ating pong panambahan ay araw na linggo. So, ito po yung separate a day for worship. At ito nga pong araw na ito ang itinalaga para tayo ay sumamba. Then, honor your father and mother. So, pahalagahan mo ang iyong ama at ang iyong ina. So, ang ibig sabihin po nito, respect of authority. Then, you shall not kill, commandment number 6. At huwag kang papatay. At ang ibig sabihin nito, respect for life o igalang ang buhay. Then, 7th commandment, you shall not commit adultery. Huwag kang mangalunya. At ang ibig sabihin po rito, fidelity to marriage. Then, commandment number 8, you shall not steal. So, ang ibig po sabihin nito, huwag magnanakaw at ito ay respect for property of others. Then, commandment number 9, you shall not bear false witness. So, wag daw tayong magbibintang sa magbibigay tayo ng maling patotoo sa ibang tao. So, ang ibig sabihin po nun, integrity of truth. And then, pang-sampo, ang pang-sampo at panghuli na kautusan ng Diyos, you shall not covet. At ito po ang ibig sabihin, purity of motives and desires. At ito po ay sinamara sa New Testament sa Mateo chapter 5 verses 36 to 40. Sabi po rito, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng iyong sarili. So, kung papansinin po natin, may dalawang bahagi ang pagkakahati ng 10 Commandments. Yung Commandments 1 to 4, ang commandment po ito, loving God with all your hearts. Then, sa 5 to 10 Commandments, yung pangalawang hati, loving neighbors as oneself. So, yun po yung commandments natin na dapat nating susundin. At ito nga po ay batay sa 1 John 3:4. At makikita po natin, ang hinihinging pagsunod sa kautusan ay hindi panglabas na pagsunod lamang. So, hindi lang po panglabas na pagsunod ang hinihingi ng kautusan. Makikita po natin si King Saul sa Old Testament. Si King Saul po ay naging hari ng Israel noong mga unang paghahari niya. Nakita po natin na maayos si King Saul, pero kinalaunan, nakita po natin na panlapas lamang ang pagsunod ni King Saul. So, the rest of his life, ang kanya pong ginawa ay pagpaplanong patayin si Haring David. So, makikita po natin yung motibo ni King Saul na siya'y sumusunod lamang panlabas, pero sa loob, hindi totoo. Makikita rin natin sa New Testament ang example ng sumusunod lamang panlabas. Si Judas Iscariote. At ito may alam natin lahat. Si Judas Iscariote po ay apostol na pinili ni Kristo. So, napakaganda ng tayo ni Judas Iscariote dahil bilang isang apostol, nakakasama siya ni Jesus, nakakarinig siya ng aral
na ipinapangaral na Jesus, nakikita niya si Jesus na makapangyarihan at nakita rin natin na maaaring na obserbahan din, nakita rin ni Judas Iscariote ang pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo. So, napakaganda ng katayuan, pero kung atin pong titingnan yung mga huling bahagi ng buhay ni Judas Iscariote, ano po ang ginawa niya? Ipinagkanulo niya si Kristo. Kaya nakita natin na si Judas Iscariote ay hindi na dumating sa pagsisisi, hindi siya naniwala. So, ito po ang isang example ng panlabas ng pagsunod lamang. So, sa puso niya, hindi talaga tunay ang kanyang pananampalataya. So, bali po dito, saklaw ng kautusan, magi ang panloob na motibo. At ito nga po yung nakita natin na hindi lang panlabas na utos ay makikita sa panlabas, kundi ito po ay dapat ding makita sa puso. So, ang punto po, may mga gawang hindi kinakailangang makapanakit muna sa iba bago tawaging kasalanan. Mahalay na pagmura o hindi tamang gamit ng dila. Kimtingim na galit. Maaaring may kinikimkim tayong galit at yun po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon at pagkainggit. At alam natin na pwede tayong makita na panlabas pero punong-puno ang ating puso ng pagkainggit. At dadako tayo sa lawak ng kasalanan. So, titingnan natin yung extent of sin. So, ang ating pong teksto sa pag-aaralan natin ito, James chapter 4, verse 17. Pwede pong pakibasa? Kaya ang sino mga nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So, malinaw po sa binasa na kung ikaw ay hindi mo alam na kinakaligtaan mo gumawa ng mabuti, hindi mo ginawa ang mabuti, alam mong mabuti, hindi mo ginawa, ito po ay kasalanan. O ang tawag po dito ay sin of omission. So yung ginagawa nating actual, ang tawag po doon ay sin of commission. Yung mga tamang gawin na hindi natin ginagawa, ang tawag po doon ay sin of omission. Kaya dito po sa ating puna, hindi lamang paggawa ng masama, kundi maging ang hindi paggawa ng tamang gawain ay isang kasalanan. So, punto, mananagot sa Diyos ang mga taong hindi gumagawa ng tamang gawain. So, may pananagutan pala sa Diyos na hindi lang yung sin of commission, maging yung sin of omission na alam mong tama ang gagawin mo ay hindi mo ginagawa. At ito nga po yung sinasabi sa Ligonier Devotional, ang title po ay Sin of Omission. Sabi po dito, when we confess our sins before the Lord, it is easy to remember our flagrant violation of His law. Harder to see, however, are those things when we have known what is right and yet have not done. So, sa Tagalog po, sabi po rito, sa tuwing nagpapahayag tayo ng kasalanan sa Diyos, madaling maalaala yung paggawa ng masama, yung sin of commission, at nakakaligtaang
natin na ikumpisal sa Diyos ang mga mabubuting gawa na dapat nating gawin. So, yun po naman ay talagang nangyayari. Maging sa akin, pag minsan yung mga sin of commission lang yung na-confess ko. Pero nakakaligtaan ko yung mga tama na dapat sana ginawa ko. At makikita po natin dito yung mga sin of omission. Hindi mamamatay tao, ngunit hindi naman sumasamba tuwing araw ng linggo. Pangalawa, walang sinasaktan, ngunit hindi nagnanais na kilalanin ang Diyos. Hindi nagnanakaw, ngunit hindi rin naman tumutulong sa ibang tao. At nagpropopes na Kristiyano, pero hindi naman nagkukumit sa iglesia lokal. So kung ikaw po pala ay professing Christian, then hindi ka nagkukumit sa isang local church, nakakasala ka ng sin of omission. At may example po tayo sa Bible ng sin of omission. Ito po yung parable of Good Samaritan na mababasa po natin sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37. So, makikita po rito kung ating aalalahanin yung Good Samaritan, yung parable of Good Samaritan, may isang lalaki na pinagnakawan, siya'y sinaktan, binugbog, at siya'y iniwan sa daan na halos patay na. So, kung aalalahanin po natin, merong dalawang unang dumaan doon sa lugar, sa daanan na kung saan ay nakalugmok yung pinagnakawang lalaki. Pero ang ginawa pa, una pong dumaan yung pari, then yung Levita. Pero ano po ang ginawa nila? Sila po ay umiwas. Hindi po nila tinulungan yung lalaki na nakalatay na nangangailangan ng tulong. So nakita po natin ang tanging tumulong lang sa lalaki ay yung Samaritano na siya nga po ay ginamot, dinala sa pagamutan, at binigay ang lahat ng pangangailangan at hanggang gumaling ang lalaking ito. So, kung mapapansin po natin, tuwing tayo nag-Lord Supper, atin pong kinakonfess yung ating mga kasalanan sa Lord Supper. At nakikita po natin kung ating aalalahanin kinokompes po natin yung sin of commission and sin of omission. So yan po ay makikita natin, ma-obserbahan natin kapag tayo ay naglo-Lord Supper. So kailangan nating malaman ang pinagmulan ng kasalanan. At ang ating teksto na gagamitin ay Roma chapter 5 to 12, then Roma chapter 5, 18 to 19. Pakibasa nga po. Sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang pangalaman. Kaya't tumalik sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay maging ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid
sulit na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring galak ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsugat ng isa, ang marami ay naging mga. Okay, thank you. At makikita po natin dun sa binasa ng ating pong kapatid, ang puna, si Adan ang ulo na kumakatawan sa sangkatauhan. At nakita po natin dahil kay Adan, siya po ay nagkasala sa Diyos. Siya po yung unang nilalang at si Adan po, siya po yung ating federal head o siya po yung federal head ng lahat ng tao. Kaya po nung nagkasala si Adan, yung pong ganun din, ito po ay naipasa sa lahat ng tao at ang lahat ng tao po ay naging makasalanan. Kaya ang puna po dito, si Adan ang ulo o kumakatawan sa sangkatauhan o federal head. Magbalik-aral po tayo. Kung ating pong babalikan yung creation, ang lahat kasama ang tao ay nilalang na pabuti ng Diyos. So ito po ay malinaw na ipaniliwanag sa 1689 Baptist Confession of Faith, Chapter 4, Paragraph 1. Sabi po rito, nang pasimula, nalugod ng Diyos ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu na likhain ang sanlibutan at lahat ng bagay na nadoon sa loob ng 6 na araw. Ang lahat ay pawang napakabuti sa ganitong paraan ay ang Diyos, paraan ay nilulhati ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, kabutihan, at kanyang kabutihan. So, makikita rin po natin na kina Adan, ang banal na utos ay isinulat sa kanyang puso at mayroon silang kakayahan na sundin ito ng lubusan. So, gayon pa man, dahil sila ay binigyan layang gamitin ang kanilang kalooban, maaari silang magkasala. So, yung original state po pala ng pagkakalalang kay Adan na ating siyang federal head, maaari niyang sundin ng lubusan ang utos ng Diyos at maaari din siyang magkasala. At ito nga po ang nangyari. Ang Diyos po ay nagbigay ng utos kay Adan na sa garden ay may isang puno ron na huwag niyang kakainin ng bunga. Kaya nga si Adan ay nagkasala, kaya bilang ulo ng sangkatauhan ay ibinilang sa lahat ng tao na kanyang kinakatawan ang kanyang pagkakasala. So ano po ang nangyari nung nagkasala si Adan? Bilang federal head po, kung ano yung siya po ay gano'n na rin po tayo katulad ni Adan. So yung kasalanan ni Adan ay ibinilang sa atin. So kung ano yung kalikasan ni Adan, kung ano yung nature ni Adan, ay gano'n din tayo. So siya po ang ating federal head. Lahat po ng tao, siya ipapanganak pa lang, ang kanya ng federal head ay si Adan. Ang pagiging makasalanan ng tao ay universal. Ang ibig sabihin, ito po ay pangkalahatan. Hindi lang po nito para sa mga ibang grupo lamang, sa ibang bansa lamang, at ito po ay pangkalahatan. Lahat ng tao
sa sangsibuto. Basahin po natin ang Ecclesiastes 7:20. Sabi po rito sa Ecclesiastes 7:20, tunay na walang matuwid sa lupa nang gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ano po sinasabi? Ni isang tao ay, ang lahat ng tao ay nagkakasala. Walang gumagawa ng mabuti. Ganun din po yung sinasabi sa Romans. Walang matuwid ni isa man. So, yan po ang ating kalagayan. Kagaya ni Adan, tayo ay itinuturing na makasalanan. Kaya ang pagiging makasalanan ng tao, at ito nga nabanggit ko ay pangkalahatan, ang pagiging makasalanan ng tao ay nagresulta sa kanyang spiritual na kamatayan. Ibig sabihin, hindi niya mauunawaan ang mga spiritual na bagay. So, balikan po natin si Adan nung siya ay nilalang. Dahil nga po may babala ang Panginoon kay Adan nang hindi pa siya nagkakasala. Ang babala po ng Panginoon, kapag hindi ka sumunod sa akin, ikaw ay mamamatay. At mapapansin po natin na hindi naman agarang namatay si Adan. Sa katunayan, nabuhay pa siya ng mahabang taon bago siya mamatay. Pero ano po yung agarang nangyari kay Adan? Si Adan po ay namatay spiritually. So, ganun po. Kaya namatay si Adan sa spiritually, hindi niya maunawaan ang mga spiritual na bagay. So, kung babalikan po natin yung si Nicodemus po na siya'y tinuturuan ni Kristo, pero hindi niya malaman, maintindihan yung itinuturo ni Kristo. Sabi ni Kristo, you must be born again. Pero hindi po maintindihan ni Nicodemus ang itinuturong ito ni Kristo dahil si Nicodemus po ay patay spiritually. Ang punto, hindi naging makasalanan ng tao noong una, siyang nagkasala. Sa halip ang tao ay nagkasala dahil ang tao ay makasalanan sa simulang panama. So, nung bumagsak po si Adan, tayo po ay naging makasalanan na minana po natin ang kalikasan ni Adan na makasalanan. Kaya nga po ang sabi ni Haring David sa Psalm 51, siya ay nasa sapupunan pa ng kanyang ina, siya ay makasalanan na. Siya ay pinaglihi na sa kasalanan. At itong turong ito ay nagpapabulaan sa mga ibang maling turo. Merong naniniwala na nagsisimulang maging makasalanan ang tao kung dumating ang edad na nalalaman na niya ang masama at mabuti. So, yun po yung tinatawag na age of accountability. So, hindi po yan tama dahil sa simula pa lamang, tayo po ay makasalanan na. So, ang hamon po, ang natatanging pag-asa natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa isa pang maaring kumatawan sa atin, si Jesu Kristo,
ang pangalawang ulo. Kung dumating po ang unang Adan na nagbigay po sa atin na kumakatawan sa atin at yung nature na ay naipasa sa atin na tayo ay makasalanan, wala po tayong pag-asang maligtas. Kailangan natin yung ikalawang Adan. Sino po ba yung ikalawang Adan? Si Kristo. Kaya sa pamamagitan ng ikalawang Adan na si Kristo, ay kung ikaw ay mapapasama, kung si Kristo ang magiging mong federal head, mapapagaya tayo. Tayo po ibibilang sa atin ang katuwiran ni Kristo. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 15 to 45, sabi ko rito, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang, ang huling Adan ay naging espiritu na nagbibigay ng buhay. So, na kay Kristo po pala ang nagbibigay ng buhay. At kung ikaw ay mapapabilang kay Kristo, kung ikaw ay mapapakasama sa kanyang federal headship, ikaw ay magkakaroon ng kapatawaran sa iyong kasalanan. So, ano ba ang ginawa ni Kristo para ang lahat ng makasalanan ay maligtas at mapatawad? Una, ginawa ni Kristo, siya ang tumupad ng perpekto ng lahat ng utos ng Diyos. At ang pangalawa, si Kristo ay namatay sa krus upang iligtas ang lahat ng makasalanan. Kaya kung wala ka pang kaligtasan, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo. So may kaligtasan pala sa pangalawang Adan kay Kristo. Anong gagawin? Sumampalataya kay Kristo at magsisi. So, tayong mga mananampalataya ay mapalad na tayo ngayon ay nasa linya ni Kristo dahil ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Kristo ay may tinatawag tayong mga blessing, yung salvation blessings. Ang unang blessing po ng salvation, kung ikay maliligtas, adoption as God's children, pagkukup bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay dati anak ng kadiliman, at tayo ay dahil kay Kristo, ang mga mananampalataya ay naging kinukup ng Diyos para maging anak. And pangalawa, yung blessing na salvation, acceptance by God and forgiveness of sin. Pagtanggap ng Diyos at kapatawaran sa mga kasalanan. At ang pangatlo, the Holy Spirit siya po ang nagbibigay ng guarantee ng mga promises ng Panginoon. Ibinigay ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang garantiya na lahat ng pangako ng Diyos ay tutuparin niya. So, para po sa ating mga mananampalataya, nakita po natin na napakapalad natin. Pero nais ko pong ipalaala na bilang mananampalataya, may iniwang misyon si Kristo sa atin na ipangaral ang kanyang ebanghelyo.